Hello, good evening, brothers and sisters. Hello po, Doc. Good evening po. Good evening, Good bro. evening po sa lahat. Evening. Good Good evening, evening. Sis Mel, Sis Catholic, Sis Yuyen, Brother Ramel. Good evening sa inyo. Okay, bro. Good evening. Start na tayo, bro. Opening prayer, bro. Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray one of the prayers of the Fatima. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Jesus, it is for love of you, for the conversion of the sinners, and the reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, forgive us, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are most in need. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, good evening, brothers and sisters. Again, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Ang mga dito ngayon sa Zoom, si Brother Ramel, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Yuyen, at saka si Brad Juvic. Good evening sa inyo at sa mga nanonood ngayon sa Facebook. At may nakahabol si Sis Lizelle. Hello, good evening. Okay, simulan natin ang topic. Sacrament of the Anointing of the Sick ang topic natin ngayon. Kasi naisip-isip ko na ito yung sacrament na hindi ko masyado nabigyan ng isang buong oras na lecture. Na mention ko lang siya sandali sa ibang lecture pero hindi ko napagtuunan ng pansin. So ito ngayon, ito lang talaga ang ating topic. At itong sakramentong ito ang pinaka misunderstood, no? Hindi naintindihan ng marami kung ano talaga ang sakrament na ito at ito ay parating iniiwasan, no? Hindi nila alam, hindi natin alam, napakaganda ng sakramentong ito at malaking tulong ito sa atin. Okay. So, pag narinig nyo ang sakramentong ito, anong unang pumapasok sa isipan nyo? Di ba? Parang mamamatay ka na. Yun ang parati. At parati nating naririnig yung mga may sakit, no? Nagagalit pag tumawag tayo ng pare. Tapos magpa-anointing of the sick. Sa Bisaya, ang tawag Santalana, yung shortcut. Sa Tagalog, hindi ko alam kung anong sa Tagalog yung anointing of the sick. Pero kahit hindi natin itatagalog, alam naman siguro ninyo kung anong ibig sabihin ng anointing of the sick, no? Pwede niyo i-chat kung alam niyo kung anong Tagalog ng anointing of the sick. So, para karamihan nagagalit sila. At saka tayo, nahihiya rin tayo at natatakot na baka magalit ang ating kapamilya pag tumawag tayo ng pare pag medyo malubha ang sakit. No? Kasi yung iba, anong akala mo? Papatayin niyo na ba ako? Kung sa Bisaya pa, ginatunglo niyo na ako? No? So, gusto niyo na ba akong mamatay? Bakit niyo ako tinatawagan ng pare? Pero lahat yan, mali yan. No? Dahil kakulangan ng katisismo. Hindi alam kung ano ibig sabihin ng sakramentong ito. So, for a lot of people, akala nila malapit ka ng mamatay. Sacrament of the dying. Pero ang hindi nila alam, itong sakramento ito ay from the word anointing of the sick. No? Nagbibigay ito ng healing. No? Ikaw ay bibigyan ng lunas. Ikaw ay gagamutin. No? Magbibigay ito ng lakas. Support for the difficult journey.
So, hindi natin tinitake advantage ng napakagandang sakramentong ito. So, at madalas na intermix natin, na interchange natin yung anointing of the sick sa last rites. Yung last rites, magkaiba po yan sa anointing of the sick. Okay? Although, magkapareha sila ng mga sakramento, pero hindi actually magkapareho ang last rites at saka anointing of the sick. Yung anointing of the sick, isang sakramento yan. Okay? Yung last rites, combination ng tatlo ng sakramento. Confession, Holy Communion, at saka anointing of the sick. Combination ng tatlong sakramento. Yung anointing of the sick, isang sakramento lang yan. Para sa mga malubha ang sakit. Yung last rites, binibigay yan sa mga sa bingit ng kamatayan na talaga. Kaya marami ang maling akala na nagagalit sila kasi akala nila ang ibibigay sa kanila last rites. Magkaiba po ang last rites at saka yung anointing of the sick. No? So, ang last rites, whole package, tatlong sakramento, confession, anointing, at communion. No? So, ang anointing of the sick ay isang sakramento lamang para siya sa mga malubha ang sakit. No? So, ano yung mga malubhang sakit? Yung medyo malubha yung pneumonia mo, nagka-pneumonia ka. At saka medyo nahirapan kang huminga o ano yung mga hindi kasali sa malubhang sakit ang trangkaso, hindi. Yung mga common colds, no? Sakit ang ipin, yung mga ganon. Yung mga ordinaryong mga sakit-sakit, no? Headache, hindi. Yung mga malubha like na-admit ka na or pneumonia or yung mga matagal ng mga sakit. Okay? So, ang anointing of the sick ay isa sa 7 sakramento. Ang nagtatag nito ay si Jesucristo mismo. Hindi ang simbahan. Mismo si Jesucristo ang nagtatag nung siya ay buhay pa. Okay? Para ito ay magdala ng pagbigay ng lunas, healing, no? Papagalangin, no? At saka pagpatawad ng kasalanan at lakas sa mga may malubhang sakit dahil weakness of old age at saka mga before yung may mga seryosong operation like before surgery, no? Mga ganun. So, gagamit ng olive oil ang pare, anointing, no? Ang magbibigay nito ay ang pare sa pamamagitan ng kanyang pagdasal at magbibigay ito ng health, strength sa soul at saka kung minsan sa body. So, ang primary purpose niya ay sa soul. Mas pinaka-importante kasi ang soul ng yung ating kaluluwa, kaligtasan. Pangalawa, yung katawan. Okay? Primary purpose is for the soul. Second is for the body. Okay? So, again, sinabi natin, the anointing of the sick, sa lahat ng 7 sakramento, ang nagtatag ay mismo si Jesucristo. Nabasa natin sa Biblia, isang example lang ito sa Biblia, no? Luke chapter 4 verse 40, na si Jesus pumunta sa iba't ibang lugar, nagpapagaling ng mga masakit, no? Nagpapagaling ng mga may sakit, di ba?
Yun ang pinaka-common niya ng mga pinakita ang bulag, no? Yung mga lumpo, nakatayo, yung may mga ketong na naging malinis, no? Lahat ng mga kapansanan gumagaling. Okay? So he laid his hands upon each of them and cured them. Ito ay isa sa mga misyon ni Jesus, ang pagpagaling ng mga may sakit. So, si Jesus umakyat na sa langit, no? After the Easter, no? He rose from the dead, and then the ascension, no? Umakyat na siya sa langit. So, malas tayo dahil hindi natin inabutan si Jesus. Hindi. Itong kapangyarihan sa pagpagaling ng mga may sakit ay itinalaga niya sa kanyang mga ministro, ang mga obispo at mga pare. Ito yung mga apostoles. Iniwan niya ang otoridad, no, ang kapangyarihang ito para magpapatuloy ang kanyang pagpagaling. So si Kristo, pinapagaling niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga ministro para sa ating, kung ito ay nakakabuti sa ating kaligtasan. Okay? So, hindi tayo malas dahil modern time tayo, hindi natin naabutan yung kapanahonan ni Kristo na gumagaling yung mga may sakit, nagpapagaling. Patuloy pa rin, no? Sa ating mga pare. Good news, di ba? Nakakalimutan natin yan, di ba? At saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa mga albularyo, sa mga Ceruano, sa mga espiritista, mga kulto, no? So, imbes na tayo ay gumaling, napapasama. Okay. At hindi lang hindi tayo gumagaling, yung kaluluwa natin nalulugmok pa sa kasalanan dahil ito ay kasalanan ang sumangguni sa mga espiritista at sa mga manggagamot na ito na gumagamit ng mga demonic forces. No? Andyan yan sa katikisib. Andyan yan sa turo na yung mga psychic healers, mga sumasangguni, may mga partner na mga divination, mga engkanto, mga fallen angels, no? Lalo pang napapasama at ang ating kaluluwa. Okay? So, kung gusto nating gumaling sa ating mga sakit, sumangguni tayo sa mga pari. Sila pala ang iniwanan ni Kristo for healing. Okay? Mark chapter 6 verse 13. Pinadala ni Jesus yung mga 72, di ba? Sabi niya, cast out many devils and anoint with oil many sick people and heal them. So, gumagamit ng oil. So, si Kristo ang nag-utos at nagtatag ng sakramentong ito, anointing of the sick. Ang tawag dati sa anointing of the sick, extreme unction. Dahil sa lahat ng sacraments, ito yung last na matatanggap natin. Hindi yung last dahil mamamatay ka na. Siyempre, yung first baptism. Yung last na kaya tinawag na extreme. Kaya pinalitan nila kasi nakakatakot yung pangalan, extreme unction, no? Or the last sacrament. So, binabuti din ang pinalitan para hindi ma-misinterpret, anointing of the sick. Pero dati, nung unang panahon, extreme unction at saka the last sacrament. Kaya pinalitan, no? So, at bago si Jesus umakyat sa langit, lumipad sa langit, no? Sa ascension, ang habilin niya, no? In my name, you shall cast out devils, ito yung mga deliverance, at shall lay their hands upon the sick and they recover.
So ito yung mga authority na binigay niya sa kanyang mga obispo at sa mga pare. To cast out devils, lay their hands upon the sick and recover. So, imbis na pumunta tayo kung saan-saang mga sa internet na mga sumisikat dyan na mga manggagamot, nakakalimutan natin ang ating mga pare. Sila ang mga manggagamot. Okay? Sabi sa James chapter 5 verse 14 to 15. Meron ba sa inyong may mga sakit? No? Tawagin ang mga pare, no? Let him bring in the presbyters of the church. Ang presbyterio, yun ang mga pare. Yung sacerdote, no? Mga sacerdotes, yun ang obispo. Presbyter, yun ang pare. Okay? Sacerdote, obispo, presbyterio, pare. Okay? Pero pag binasa mo ito sa mga Protestant Bible, wala kang makikitang presbyter. Pinapalitan nila ng elders. Kasi hindi sila naniwala sa pare. Pero ang totoong salin sa Greek, Hebreo, sa Latin, presbyter talaga yan, mga pare. Kaya lang, dinadaya ng ibang sekta, tinatanggal nila ang word na presbyter, pinapalitan nila ng elder. Kasi wala silang pare. Okay? So, tawagin ng pare ng simbahan, let them pray over him, anoint him with oil, no? Anoint him with oil in the name of the Lord, at saka yung dasal na may pananampalataya will save the sick man. Gagaling siya. Or, ililigtas na ni Jesus kung siya'y mamamatay, no? The Lord will raise him up. So, kung mamatay siya, He will raise him up. At kung meron siya kasalanan, mapapatawad siya. Kita mo? So, ang unang tinitira dito ng anointing of the sick is the soul. Pangalawa yung body. Okay? Binabalik niya ang right relationship sa tao sa kay Kristo. Okay, yan ang una. Ito ang sinasabi, ito yung pinaka laman ng sakramento. Mataas ang the right of anointing of the sick. Merong introduction, may mga readings pa na dyan, tapos may mga intercession, mataas yan. Okay? Pero ito yung pinaka-sentro. Kumbaga, ang pinaka-sentro ng Holy Eucharist, yung banal na misa, yung consecration. So, Jesus took bread, give thanks, give it to His disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it." So, yung word of consecration, yun ang pinaka-sentro ng misa. Ang pinaka-sentro ng anointing of the sick, habang ina-anoint niya ng olive oil, yung chrism oil. Ang ginagamit sa chrism oil, hindi chrism oil, sorry. Ang ginagamit is oil of the sick. Okay? Oil of the sick. Yung oil of the sick is made up of olive oil. Meron tayong tatlong klaseng oil. Meron tayong oil of the sick, chrism oil, at saka oil of the catechumens. Tatlo ang oil na yan. Itong tatlong oil na ito, binibless ito during Holy Week. Naalala nyo sa Chrism Mass? During Chrism Mass, nagkumukuha ng mga malalaking mga bote, may tatlong oil, doon binibless ng bishop. Yun ang ginagamit sa buong taon sa anointing of the sick. Doon sila kumukuha. So, i-anoint yung forehead at saka yung kamay. At ito yung sasabihin ng pare. Through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. At sasagot tayo. Sasagot yung pasyente, Amen. Then the priest, magpapatuloy ang priest.
Sabihin niya, "May the Lord who frees you from sin, save you and raise you up." Sabihin mo, sasagot tayo, Amen. So yun ang pinaka-words. Kagaya ng confession, ang pinaka-sentro, yung I forgive you in the name of the Father. I absolve you of your sins in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Di ba? So ito yung pinaka-sentro ng anointing of the sick. So bakit sa forehead, sa noo, at saka sa kamay? Nagsisimbolize ang forehead ng ating isipan, ng ating kaluluwa. So, tatanggal yung mga anxiety, yung ating mga fears. Okay? It touch our thoughts and spirit. Mabibigyan tayo ng peace of mind. No? Mawawala yung despair, yung confusion. So, yung inner life. Yung sa kamay naman, ina-anoint, it represents the body. Healing and strength of the body. No? At sinusurrender natin yung ating mga actions kay God, ang ating mga sufferings. No? So even, ang nagsisimbolize siya, even when I can no longer act, God is still at work in me. No? So, symbolizes our body, ang pag-anoint sa ating hands, sa ating mga actions. So, mind, forehead, thoughts, emotions, interior suffering. Sa hands, it symbolizes strength, action, and physical condition. So, buong tao ang binibigyan ng lakas ng Diyos, labas at panglabas at sa loob. So, pari lamang ang pwedeng mag-administer. Hindi pwedeng deacon, diakono, madre, hindi pwede. Pare at saka obispo lang. Na? All Catholics na nabinyagan, dapat nabinyagan ka. Okay? Walang bisa ang sakramento pag hindi ka nabinyagan. In anyone who is may panganib sa kamatayan dahil sa sakit, aksidente, sa pagka may edad na, sa matatanda, dapat tatanggap nito. So, ang sabi sa Catechism, the Catholic Church 1529, each time a Christian falls seriously ill, he may receive the anointing of the sick. Seriously ill, ha? Hindi yung malapit ka nang mamatay. Kahit anong sakit na seriously ill. Okay? Kahit, tinanong ko nga, kahit yung mga chronic na mga skin disease na hindi gumagaling, pwede kang magpatawag para gumaling ka. Imbis na pumunta ka sa albularyo, pumunta ka sa pare. Yung mga skin disease mo na mga sobra like mga grabe na mga eczema, psoriasis, mga kung ano, mga lupus, di ba? Pwede kang pumunta sa pare kasi serious siya na illness. Chronic. At pwede mong ulitin pag lumala ang sakit mo. Pwede ka ring ulitin kung gumaling ka tapos bumalik. Pwede mong ulitin. Okay? So, hindi lang ito para sa mga malapit nang mamatay. Okay? Ang sabi sa Catechism, the Catholic Church 1514, it is not a sacrament for those only who are at point of death. Again, the anointing of the sick is not a sacrament for those only. Hindi lang siya para sa mga malapit nang mamatay. So, sickness, old age, and fitting time. So, dangerously ill, kahit yung mga matatanda na dahil may mga nahihirapan na maglakad, may nahihirapan na sila sa kanilang katandaan, pwede silang magpa-anointing of the sick. Difficulties, kahirapan, bunga ng katandaan. Kung meron kang serious surgery, like mag-appendectomy ka, or
na appendicitis ka, tapos before ka mag-general anesthesia, papasok sa ano, at saka malubha ang sakit mo, tatanggalin yung mattress mo, tatanggalin yung bituka mo, kung ano, no? Pwede kang magpa-anointing of the sick. And also, ang pinaka-common, sa mga taong gusto na maghanda sa kamatayan. No? May tanong, how about yung hindi nakasal sa Catholic Church? Pwede po ba itong sacrament? Okay, sasagutin natin niya mamaya. Ang kailangan ng dito ay in the state of grace ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng sacrament of the anointing of the sick pag wala ka sa state of grace. So, kahit anong kasalanan mo, pwede kang mag-confess. Kasi bago ka bibigyan ng anointing of the sick, pwede mong sabihin sa pare, magkukumpisal ka. So, kung ano man ang kasalanan mo, hindi ka man kasal sa pare, kasi may nagtanong dito ngayon sa chat. Hindi ka kasal sa pare, nag-live-in ka lang. So, in the state of mortal sin, so bago ka tumanggap, sabihin mo muna sa pare, magko-confess ka. Okay? So, papakita ko ito, ha? The sick for somebody who's dying. But the anointing of the sick is not just for those who are dying. The Catechism explicitly says so. Anybody who suffers a serious injury or has a serious illness is eligible for this sacrament. Anybody who's experiencing a long, prolonged suffering from things like diabetes or arthritis, they are eligible for the sacrament. Or even somebody who just goes through the struggles and weaknesses of old age is eligible for this sacrament. It's a way of experiencing God's healing grace through the power of the blessed oils. The oils are given on the head to help our minds remember the power of Christ's cross. So nakita nyo? Kahit nga diabetes, kahit arthritis, yung long na mga disease, no? Pwede kang dahil sa sufferings mo sa mga ganon, pwede kang sumangguni sa anointing of the sick. Okay? For example, Mark chapter 5 verse 24. Naalala nyo? Pinagaling ito ni Jesus yung babae na nag-hemorrhage for 12 years. Lahat ng pera niya naubos na sa mga doktor, lalo lang lumalala. So sabi niya, kung kahit mahawakan ko lang itong dulo ng damit ni Jesus, ay gagaling ako. And immediately, the hemorrhage ceased and she felt in her body that she was healed for her disease. So, gumaling siya. So, kung ano may mga karamdaman mo na hindi nalulunasan ng mga doktor, kung ano, hindi ibig sabihin kung pupunta ka sa anointing of the sick, milagro, 100%. Ha? Kasi, depende yan sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos. If it is the will of God, may plano siya sa iyo na ito sa kabutihan ng iyong kaligtasan, gagaling ka. Pero sa tingin niya, kung kung gagaling ka, hindi ito makakabuti sa iyong kaligtasan, hindi ka gagaling. Ang ano dito ay gawin natin kung anong pwedeng gawin, yung lahat ng posibilidad na gawin, pero kung hindi man ibibigay sa atin, no? Respetuhin natin ang plano ng Diyos. Okay? God's will be done, not ours. Di ba? At saka ito. The anointing of the sick is both for the body and for the soul. But it's not just for those suffering from terminal illness. It could be for a person who is spiritually sick, a person who is mentally sick, and a person who is having other physical ailments. For many, they receive the sacrament prior to a serious operation. We have prayer for those who are going for surgery. We also have prayer for a child and for
a young person. And the prayers of the sacrament change depending on the need of each person. When you're talking to people, So, yung mga prayers, like for example, mga intercession at saka mga readings, nag-iiba. Depende sa pangangailangan ng tao. Napansin nyo? Kahit spiritual illness, mental illness, yung mga nahihirapan ka, pwede kang sumangguni. Okay? Ano example ng spiritually sick? No? Despair, loss of hope, feeling like life is meaningless, no? Severe guilt or scrupulosity, no? Constant fear of being unforgiven by God, obsessive religious anxiety. Example. So, spiritual crisis or after trauma, loss of faith, after tragedy, anger at God, mga ganon. So, at saka sabi dito sa EWTN na channel, some types of mental illness, kahit yung hindi sakit sa isipan, no? Mga pwedeng Alzheimer's, pwedeng schizophrenia, yung mga ganon, pwedeng kasi sa body pa rin yan eh. No? Some types of mental illness are now classified as serious. So, naghihirap ang mga taong ito sa kasi ng karamdaman nila sa isipan, no? May mga maintenance sila na gamot, naapektuhan yung buhay nila. So, pwede ilapit sa pare. Always remember, mission ng church is to heal, no? Ni Jesus, pinagpatuloy niya sa kanyang mga pare. So, the minister should proceed with caution. So, hindi ito kahit ano-ano lang. So, case-to-case basis. Kasi walang clear-cut standard kung anong seriousness. So, depende na sa pare siyang mag-decide. Okay? At, ito importante. Sa mga hindi mabibigyan ng anointing of the sick dahil sa judgment ng pare ay hindi naman ganun ka serious, meron pa namang ibang paraan like frequent recourse to sacraments of confession. No? Like for example, yung mga taong may mga demonic harassment, may mga demonic obsessions, pwedeng ang malaking tulong ang confession, parating magko-confession at saka Holy Communion at closeness to the Blessed Mother. No? Ito mga bagay na ito, mga sakramentong ito, makakatulong, no, to bear patiently the trials permitted to God. So kung hindi man tayo mabibigyan ng lunas, hindi magagamot, hindi tayo gagaling, no? We have to bear patiently. Pasanin natin itong mga bagay na ito, yung mga pagdurusa na binigyan ng pinahintulutan ng Panginoon na ating tatahakin, no? Pinahintulutan niya ito na mangyari sa atin. So atin itong yakapin, ito yung mga krus. We have to bear patiently these trials permitted by God. Hindi lahat always ibibigay sa iyo kung anong gusto mo. May plano ang Diyos. Okay? Dahil ang iba, kahit ipipilit ang kanilang kalooban, ang kanilang plano, ipipilit, sasangguni na sa mga tao na hindi ayon sa gustuhan ng Diyos. Like, desperado talagang gumaling, ang plano ng Diyos ay hindi ka gagaling, pupunta na sa mga albularyo, espiritista, lahat-lahat na lang. No? Ang importante, ang kalooban ng Diyos. So, again, ang primary purpose ng anointing of the sick is for the soul, weakened by sin. So, kaya, ang mga
ipinanganak na may mga kulang sa bait, like Down syndrome, mga mongoloid, yung mga mental retardation, at saka yung mga bata papaslit na wala pang alam, hindi pa sila pwedeng tumanggap ng anointing of the sick. Dahil wala naman silang mga kasalanan, inosente pa sila. No? Lalo na yung may mga kapansanan sa isipan like mga abnormal, yung mga mongoloid, yung mga gano'n, di ba? At dapat, ang rules ay ang panganib ay galing sa loob ng katawan, hindi sa labas. So kaya hindi pwedeng tumanggap ng anointing of the sick ang mga sundalo na sasabak sa digmaan. Hindi, ang gagawin lang nila, confession at saka communion. Hindi anointing of the sick kasi sundalo galing sa labas ang panganib, hindi sa loob ng katawan. Okay? At yung mga taong bibitayin, electric chair, lethal injection, hindi rin pwede kasi galing sa labas ang panganib, hindi sa loob. Okay? So, isang beses lang natin tanggapin ang anointing of the sick, pero pwedeng ulitin kung gumaling ka at bumalik ulit. Or, kung ito ay naging lumubha. So, parehong sakit, pero lumubha, mas naging siya, so pwedeng ulitin. Pag lumubha, lalo lumubha, pwedeng ulitin. Okay? So, the sacrament should be administered as soon as there is danger of death. So, basta seryoso, no? Pwede. Huwag nating intayin na ang tao ay naghihingalo na minsan comatose na, hindi na makapagkumpisal, hindi na maka-receive, hindi na makalunok ng viaticum, no? Hindi na makaka-cooperate. Huwag nating kalimutan, isa sa action ng anointing of the sick ay makakagaling. So pag pinapahirapan niyo ang Panginoon, pag hinintay niyo pang naghihingalo na, sana may plano pa siyang gumaling. Maraming testimony na after anointing of the sick, gumaling yung mga karamdaman. Okay? Gumaling ang karamdaman. Dahil yan ay kamay ni Kristo. So dapat, in the state of grace. Kung sa tingin mo, meron kang unconfessed mortal sin, bago ka bibigyan ng anointing of the sick, sabihin mo sa Padre, magko-confess muna ako, Father. Okay? So ito yung effect ng anointing of the sick. Number 1, uniting the sick person to the passion of Christ. Number 2, the strengthening peace and courage to endure in a Christian manner the suffering of illness of age. Number 3, forgiveness of sins if the sick person was not able to obtain it through the sacrament of penance. Number 4, the restoration of health. If it is conducive to the salvation of the soul. And number 5, preparation for the passing over to eternal life. Okay. Isa-isahin natin. Number 1, uniting the sick person to the passion of Christ. So, for example, may cancer ka, naghihirap ka, nagka-chemotherapy ka. Di ba? Nagdudusa ka, di ba? Nagdurusa ka. So, i-unite ngayon ng sakramento ang sakit mo sa passion ni Jesus sa cross. So, pinag-iisa, pinagsasama ang iyong suffering sa passion of Christ. Ang effect nito ay para sa iyong sanctification. No? Para sa iyong sanctification. Ikaw ay magiging holy at ito ay makakatulong sa sanctification ng whole church. Redemptive suffering. Nagiging redemptive suffering ngayon yung sufferings mo. Number 2 effect. Binibigyan ka ng lakas at saka peace of mind na dalhin yung mga karamdaman mo. Okay?
nabibigyan ka ng comfort, nakokonsole ka, na-strengthen ka against temptation. Okay? At dandahan mong kaya mong matatanggap ang iyong sitwasyon. Dati, nung wala pa yung sakramento, nahihirapan ka. So, he becomes resigned to the pains of his illness. Nakikita mo ngayon yung plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ka na yung magre-rebelde, no? Hindi ka na magiging impatient. Number 3, preparation for entrance into heaven by the remission of the venial sins and cleansing of the souls and remains of sin. So, for example, pagdating ng pare, comatose na ang pasyente. Hindi na siya makaka-confess. So, ano ngayon? Kung bago dumating ang pare, nakapagsisi siya sa kanyang sarili, nagsisi siya. Gusto niya mag-confess. Pero walang pare, hindi dumating. Dumating ang pare, for example, wala na siyang malay. At bibigyan siya, or may malay siya, pero hindi siya makapagsalita, weak na siya masyado, narinig niya, tumutulog lang luha niya, for example, bibigyan siya ng anointing of the sick, kahit may mortal sin siya, mapapatawad. Mababalik ang sanctifying grace niya. Kung hindi siya makapagsalita na. Pero kung ang pasyente ay makakapagsalita, kailangan niya talagang mag-confess. Pero dahil dumating ang pare, example, comatose na siya or hindi siya makapagsalita, automatic. So, automatic, mapapatawad yung mortal sin niya. Kung nagsisi siya bago siya nawala ng malay. Kung nagsisi siya bago siya nawala ng malay. Okay? Pero kung hindi siya nagsisi bago siya nawala ng malay, hindi siya mapapatawad kahit bibigyan siya ng anointing of the sick. So, as long as meron siyang attrition, yung attrition ay you're sorry for your sins because of fear of hell. No? So, kung halimbawa siya ay gagaling, by miracle, siya ay gagaling, required siyang mag-confess. Okay? Should he recover, he is bound to confess his sins kahit forgiven. Number 4 effect, kung ito ay plano ng Diyos, dahil ito ay makakabuti sa iyong kaluluwa, sa iyong kaligtasan, ang effect ng anointing ay gagaling ka. No? Mawawala ang cancer, makakasurvive ka, mawawala yung kung ano man ang sakit mo. Okay? Pero not always. Number 5, kung ang plano ng Diyos ay kukunin ka na talaga niya, so, ihahanda ang iyong kaluluwa. So, magkakaroon ka ng peace and trust in God. No? So, spiritual comfort. Mawawala yung fear, mawawala yung despair. Alam niyo ba, na ang pinakamatindi na temptation ng diablo, ng demonyo, ay bibigay niya sa mga taong sa bingit ng kamatayan. Bibigyan niya ng mga temptation of lust, temptation of despair, anger with against God, sisihin si God, mawawala ng faith. Grabe talaga. So kaya nga yung mga may sakit, kailangan nila ng prayer, ng support, lalo na ng anointing of the sick. Kasi ito yung 5 effects of the anointing of the sick. No? Kasi yun na yung last na chance ng demonyo na makuha niya. Kasi ayaw niya talaga ng kahit isang tao mapunta sa langit. Gusto niya talaga hahatakin tayo sa impyerno. Yun na yung last chance niya. Kaya libo-libong demonyo ang nilalagay niya sa gilid ng taong malapit na mamatay. So, meron tayong serious obligation, tayong mga nagbabantay ng may sakit, na tumawag ng pare. We have the serious obligation
So, we are taking care of the sick. As Catholics, tatawag tayo ng pare. No? Habang siya ay malakas pa. Okay? Malay mo, baka gagaling siya. No? So, sinong pwedeng tawagin? Kung saan kang parokya na bilong, yun ang paring tatawagin. Pero kung hindi available, at in times of emergency, kahit sinong pare pwede. Kahit hindi yung parish priest nyo. Okay? At it is the duty of the priest to visit the sick. Kaya huwag tayong matakot, mahiya, kasi it is the duty of the priest to visit the sick. Even there is no apparent danger of death. Yung mga pare noong unang panahon, bumibisita, nangungumusta, bahay-bahay sa kanyang mga parokyano. Lalo na sa may sakit. Okay? So tayong mga nagbabantay ng may sakit, ang responsibilidad natin, sasamahan natin sila sa pag-pray, no, ng acts of faith, hope, and charity. Para hindi mawala ng pag-asa ang pasyente. No? Turuan natin na ipaubaya ang sarili natin sa kalooban at plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos ay nakakabuti sa atin. Siya ang may alam kung ano. No? At hindi maganda na tayong mga nagbabantay sa may sakit ay nag-engage pa tayo sa mga topics na mga worldly topics like mga gossip. No? At kahit alam na natin na ang tao ay terminal cancer na or medyo hindi na talaga makasurvive, binibigyan pa natin ng false hope of recovery. So instead, huwag tayo mahiya, ihanda natin ang kanilang kaluluwa kung sa tingin natin may mga hindi pa sila napag-confess, no? Hindi pa sila marunong mag-pray ng rosary, hindi pa handa ang instead of bula-bulahin natin sila na sige magpagaling ka kasi pupunta pa tayo sa ganito, no? Ihanda natin ang kanilang kaligtasan. So pwede natin silang tulungan na maghanda para sa kanilang confession, no? Pwede natin silang tulungan mag-pray ng act of contrition. Okay? So, ito yung rights ng anointing of the sick. So, pagdating ng pare, no? Reception of the sick person. So, pagkatapos may penitential rite. Pagkatapos, liturgy of the word. Prayer of the faithful. Yung intercession. Laying of hands. And then, blessing of oil. Hindi na kailangan i-bless kasi sila blessed na. Anointing of the sick. Tapos, prayer after the anointing. And then, the Lord's Prayer. Optional ang communion. No? At concluding rite and blessing. Yan ang steps ng anointing of the sick. Now, example. So, paiba-iba ang sitwasyon. For example, hindi naman siya mamamatay. Hindi naman siya malapit mamatay. Meron lang siyang mental illness. So, yung nag-iiba doon, yung mga introductory prayers. Like, for example, let us pray for our brother, sister who is suffering in mind and spirit. The Lord may bring peace, healing, and strength. Tsaka yung scripture reading, pwedeng come to me, all who you labor and burden. Yung intercession, so, iba, for all who suffer from anxiety, depression, and mental illness, the Lord may grant them comfort and healing. And sa final blessing, for example, may emphasize peace of mind, courage, and consolation. So, yun doon nag-iiba. Pero ang anointing, hindi nag-iiba. Yun pa rin. Through this holy anointing, kahit ano man ang sakit mo, ito yung sinasabi. Through this holy anointing, may the Lord and His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. Amen. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Amen. Yun, hindi nag-iiba. So, anong pinagkaiba ng anointing of the sick at saka last rites? So, pag hindi
ikaw malapit mamatay, anointing of the sick lamang. Okay? Mga illness. Pero kung yung sa bingit ng kamatayan na talaga, naghihingalo, ito yung last rites. Ang last rites, no? 3 sakramento ang ibibigay, no? Confession, anointing, at saka communion. So yung communion sa mga taong malapit ng mamatay, ang tawag doon, viaticum. Okay? Pero sa mga hindi pa malapit mamatay, malakas pa, pero seryoso ang karamdaman, Holy Communion ang tawag doon. Pinapa-communion sila, Holy Communion. Pero sa tingin mo, hindi naaabot ng ilang oras, viaticum ang tawag. Food for the road. No? Food for the travel. Kasi travel sa kabilang buhay. At may addition. Sa mga taong malapit ng mamatay, naghihingalo na, may dagdag na apostolic pardon. No? May dagdag na apostolic pardon. So, apostolic pardon ay apostolic pardon to ng Santo Papa. Ipipray ng pare para mapatawad ang lahat nilang kasalanan. So, pati venial sin, pati temporal punishment, didiretso siya sa langit, hindi siya dadaan ng purgatorio. Kung in proper disposition siya. Okay? So, ang sabihin ng priest, through the holy mysteries of our redemption, may Almighty God release you from all punishments in this life and the next. May He open to you the gates of paradise. Hindi mo, ganda. No? Ganda talaga ng faith natin. Ipapadali ang ating pagpunta sa langit. So, si Lord lang nakakaalam kung ito ay, kung matatanggap mo ito, no? Mas maganda kung proper ang disposition mo. Ito ay plenary indulgence. Para kang bininyagan ulit, no? Clean slate. Tanggal lahat ang iyong mga temporal punishment. Pag naka-avail ka nito, diretso ka sa langit. Pero kahit na nakatanggap ng apostolic pardon ang nanay mo at namatay siya, huwag mo pa rin sabihin andun na siya sa langit kasi hindi natin alam kung anong nasa isipan, sa kaluluwa ng tao. No? Hindi yan automatic lang. Lahat na nakatanggap ng apostolic pardon ay diretso sa langit. Depende yan sa pagtanggap ng tao. Nung buhay pa siya, nung may malay pa siya, o kung ang disposisyon. Okay? Huwag nating i-canonize ang ating mga pumanaw na. No? At sa mga naghihingalo na, after ng apostolic blessing, bibigyan din sila ng prayer of commendation of the dying. So, go forth, Christian soul, from this world in the name of God the Father Almighty. So then prayers entrusting the soul to God, Mary. May Mary, the angels, and the saints come to meet you as you go forth from this life. So, hindi to ibibigay sa mga hindi pa malapit mamatay. Okay? Kaya huwag tayong matakot tumanggap ng anointing of the sick. Okay, next. Paano natin matutulungan ang mga taong malapit ng mamatay? Nasa tabi tayo. No, kagaya ng malapit nang namatay si Daddy, 2024, nung kami sa ospital. So, anong gagawin mo? Sa tabi ka. So, you kneel on the patient's bed. Sa gilid, sa tabi ng bed. Kung pwedeng luluhod, mas maganda. You pray, you recite the prayers of the dying. Yung mga minutes na lang, malapit na naghihingalo na, you recite the prayers of the dying. Andun siya sa mga prayer book. At pwede mo ring sabihin sa kanya, ulit-ulitin mo, Papa, Mama, itong prayer na ito. Like, for example, mga short aspirations like, Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Balik-balik mo. Or, I love you, Mama Mary. I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Yan, balik-balik. So, at may mga prayer na puno ng plenary indulgence, ito,
Oh my God, I now at this moment readily and willingly accept at your hand whatever kind of death you mayest wish to send me with all its pains, penalties, and sorrows. Sa Tagalog, Panginoon, tinatanggap ko ngayon kung anumang klaseng kamatayan ang ibibigay mo sa akin. No? Kasama ang kanyang mga kahirapan, mga yun, kasama ang kanyang mga parusa, kahirapan at kalungkutan. Tinatanggap ko. Bakit kalugod-lugod ito sa sa paningin ng Diyos? Kasi tinatanggap ko ang kanyang plano. Gusto ni Lord na your will be done, yung will ni Lord, hindi yung gusto mong anong klaseng kamatayan. Tinatanggap mo. Kaya ang laki ng points nito, kaya nakakatanggap ka ng plenary indulgence. So kahit ikaw na walang sakit, pag piniray mo ito parati, ang promise ay it will take effect at the hour of your death. Pag parati mo itong pinipray. No? Kahit if you are in good health, you pray this prayer. Maganda itong inipray every night before you sleep. Oh my God, I now at this moment readily and willingly accept at your hand whatever kind of death you may wish to send me with all its pains, penalties, and sorrows. Nung hindi ko pa masyado alam, Lord, pray na ko, Lord, pero ayaw ko lang yung Lord, yung mamamatay ako na kikidnapin ako at saka pupugutan ng ulo. Yung ayaw ko lang, Lord, yung kagaya na nakikita sa mga pero ngayon, mali pala. Dapat kahit anong klaseng kamatayan tanggapin natin, nabibigyan ng kagalakan ng Diyos. Okay? At pwede ring ipakis mo ang dying ng crucifix, no? At kung hindi man siya makapagsalita ng Lord Jesus, have mercy on me a sinner, kahit isipin niya lang, no? At babalik ba, kahit hindi niya masabi niya, kahit Jesus, 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 yun na lang. Di ba? Saying the holy name of Jesus, may plenary indulgence na naka-attach, binigay ng Santo Papa. At kung meron kang holy water, sprinkle mo ang pasyente at saka yung bed, no? So imbis na maglupasay sa iyak na iyak, pwede ka namang habang umiiyak nagpe-pray. Balik-balik mo lang, Hail Mary, Our Father. Kung hindi mo na alam kung anong pray, Hail Mary, Our Father, balik-balik. Kasi grabe ang digmaan na nangyayari sa paligid ng pasyente. Ang anghel at demonyo nag-aagaw sa kaluluwa ng mamamatay. Grabe ang digmaan kasi yun lang last chance nila. Kaya nga lumalabas yung nakikita nila, oh, sinusundo na ako. Yung mga, nakikita ko. Mag-ingat tayo kasi minsan at kadalasan mga demonyo nagpapanggap na mga relatives na sumusundo. Okay? Kaya ang magandang susundo sa atin si Jesus at si Mama Mary at sa mga guardian angel natin, no? Hindi yung mga tao na hindi pa naman natin sure ang kabanalan. Okay? So, yun. At kung siya ay pumanaw na, nalagutan na ng hininga, ang pinakamagandang sambitin natin ay, Lord, your will be done. Hindi yung, Lord, bakit siya pa? Bakit pumanaw ka? Bakit, Lord? No? Ang pinakamaganda, Lord, your will be done. At saka sa ibang unang panahon, mayroong tinatawag na passing bell. Yung bell. So, as a signal for other Christians to pray. Pero ngayon wala na yan. Now, example, biglang namatay. Hindi nakapunta ang pare. Biglang namatay, heart attack. No? Mga ganon. Pwede bang tumawag ng pare? No? Pwede bang tumawag ng pare? Yes, kahit patay na, pwede. Kung mainit-init pa, bago lang, pwede pa. Bibigyan ang pasyente ng tinatawag na conditional
anointing of the sick. Conditional. Kasi, according to sa simbahan, hindi talaga pa sure kung kailan lumalabas ang kaluluwa sa katawan matapos tumigil ang hininga at tumigil ang tibok ng puso. So kung bago pa, may posibilidad na ang kaluluwa ay nandyan pa 2 or 3 hours after death. Kaya pwede pang tumawag ng pare kahit wala na siyang hininga at wala nang tibok ang puso. Okay? Bibigyan siya ng conditional anointing of the sick. Yun sa mga biglang namatay na aksidente o sa mga heart attack, mga ganon. So, yun, no? Ito yung last slide. Okay. So, babasahin ko ito yung katanungan. Wala palang audio yung ano. Sayang. Yung video pala walang audio. Chat. So, yung video na pina-play ko kanina, hindi pala naririnig. Yung dulo lang po, Doc. Yung anointing of the sick. Yung kanina, yung nagsasalita ang pare, naririnig? Yes po, rinig po yan. Okay. Sige. Babasahin ko lang ito, may question dito. Doc, nag-confess ko, mama, about na siya'y kalibin pero minyo siya sa una, nakaipon siya sa lain ron. Tapos giingnan siya nga muduol sa pare nga mas kabalo sa iya situation. Di siya nag-Eucharist, Doc, o di po siya ka-anointing. So, kung naa siya'y ka-live-in at hindi siya sa kasal sa pare, hindi siya pwedeng mag-Eucharist. No? Kung living in the state of mortal sin. So, kung dying siya, kung naghihingalo siya, or seryoso ang kanyang karamdaman, pwede siyang magtawag ng anointing of the sick. Kasi, before siya mag-anointing, pwede siyang mag-confess. Pero kung hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya talaga iniwan ang kanyang kalibin, wala talaga siyang ginawang paraan kung paano makasal. So, hinayaan niya lang ang sitwasyon niya, hindi siya nagsikap. Hindi ko masasabi, no? Mahirap. In the state of mortal sin pa rin siya. Pero, hindi ito hadlang na para tumawag ng pare. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero, nilalagay mo sa delikado, sa panganib ang iyong kaluluwa na hanggang kamatayan, pinanindigan mo ang estado mo nakikisama sa isang taong hindi ka kasal. So kahit anong kasalanan na yan, hindi ka kasal o hindi ito hadlang para tumawag ng pare at sabihin mo ang sitwasyon mo sa kanya before ka mag-anointing of the sick. At saka siya na magsasabi na kailangan mo magkumpisal ngayon. Ganon. Okay? So, kahit anong kasalanan mo, tawag ka pa rin ng pare. Okay? Tawag ka. At sabihin mo ang sitwasyon mo sa kanya. Okay?
Okay. Doc, ano po ba ang meaning noon nakaakubad na ako sa ilog sa... Bakit ba ito na tatakpan? Hindi ko mabasa tuloy yung ano. Doc, pwede bang magpa-anoint walang finding sa doktor yung sakit ko sa leeg? Kung ang sakit mo sa leeg ay seryoso, hindi gumagaling, pwede. Pwede, no? At nakakaano ito, nagdudusa ka dahil dito, pwede. No? Kasi pwedeng ito ay mga, kung hindi naman ito karapat-dapat, pwede siya mag-advise na prayer of deliverance. Instead of anointing, pwede kanyang bigyan ng deliverance prayer. No? Mga ganon. Doc, yung Divine Mercy Chaplet, pwede po bang dasalin? Yes, pwede. Kahit anong prayer, as long as sinasa puso mo at naintindihan mo at inaalay mo sa Diyos. Pwede. Okay? Hello, Doc. Yes, bro. May ano ko dalawa. Unahin ko. Ha? What if po, dalawa po tong question ko. Ay, ito po ang una. Oh. What if po, kumbaga, may pamilya, nandun, kumbaga kapitbahay mo lang po, Dok, tapos walang magpapaano, tapos gusto mo magpaano, kailangan ba i-consult mo na yung pamilya kung tatawag ka? Mas maganda kasi baka kawawa yung pare pagdating na hindi sila papayag, mapahiya ang pare at di nila papasukin. Oo. Yan ang Thank you. Pangalawa ko pong tanong, Dok. Ano pong tawag doon sa mga ginagawa ng lay minister na nagpapakomunyon okay. sa mga... Ginagawa yon kahit pa sa early church. Yung mga hindi makakadalo ng misa dahil matanda na, yun, dinadalhan na lang nila ng communion yung mga may mga sakit at nasa bahay hindi na makakadalo ng misa. Hindi iba yon, hindi yon anointing of the sick, hindi rin yon viaticum. Para lang yun sa mga hindi na nakaka-attend ng misa dahil sa katandaan at sa kasakit. Ginagawa yon kahit sa early church pa. Akala ko anointing of the sick kasi nabanggit mo kanina na only priest lang ang nag-anoint or bishop. Kaya na itanong ko po. Thank you po, Doc. Okay. So, i-greet ko ngayon ang mga andito nagtiyaga sa Zoom. So, Brother Ramel, Sis Dalia, Sis Jodeline, Brother Joseph, Sis Juvic, Sis May, Sis Mary Angeline, Sis Mary June, Sis Mary Rose, Brother Michael, Sis Monette, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Mel, at saka Sis Yuyen. Good evening sa inyo. Mga kapatid, thank you sa pagtiyaga. Extra points kayo kay Lord. Okay. Sinong gusto mag-volunteer? Closing prayer? Nindot ang smile ni Sis May, oh. Sis May, gusto mo? Sis May? Ako po, Doc. Thank you, Doc. Sige. Yeah. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And let us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you for Thank you, Magandang everyone. gabi. Thank you so much, Doc. God bless. God Thank you, bless Doc. everyone. God bless po.
God bless po sa lahat. Salamat bro. God bless sa Bye. lahat. Thank you sa Bye, lahat. Brother Joseph. Thank you, Lord. Recording stop.